Nasabat sa isang bahay sa Cavite ang kilo-kilong hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 245 million pesos. Ang may-ari daw niyan, mga Chinese na posibleng miyembro ng malaking sindikato na nag-ooperate sa Laos, Myanmar at Thailand. Live mula sa Cavite, may report si Marisol Abduraman. Marisol? Jessica, umabot nga sa 36 na kilo yung binabanggit natin na shabu na nagkakahalaga ng 245 million pesos na nasabat nga sa isang bahay sa loob yan ng isang subdivision kung saan tayo naroon ngayon dito sa Dasmariñas, Cavite. At ayon kay Police Director General Aaron Aquino ng PDEA, bahagi pa rin ang kanilang naging operasyon ngayong gabi sa nauna na nilang operasyon sa Tanza, Cavite kung saan dalawang Chinese noon ang napatay at umabot ng 1.9 billion pesos ang nasabat na shabu. Sa bisa ng search warrant, pinasok ng PDEA ang bahay na ito sa loob ng isang subdivision dito sa Dasmariñas, Cavite. Agad na hinalughog ang bahay. Nakita sa iba't ibang parte ng bahay ang mga supot ng umunoy shabu na ayon sa PDEA ay nasa 36 na kilo at nagkakahalaga ng halos 245 million pesos. Continuous operation that was conducted in Tanza, Cavite, wherein we seized 274 kilos worth of drugs worth 1.9 billion pesos. Sa paghahalugog pa sa bahay, nakita sa isang kwarto ang mga bag na ito. Sa mga bag daw na ito, posibleng inalalagay ng mga suspect ang mga droga kapag inidideliver na nila ito sa kanilang mga parokyano. Natunto ng warehouse, safe house at bahay ng grupo matapos maaresto sa Quezon City kaninang umaga ang nangungupahan dito na si Jim Wating, isang Chinese national at Patrick Banqui na isa umunong Filipino-Chinese. 3 taon daw na pinaghahanap ang grupo ni Wating. Isa raw siyang big-time drug dealer na siyang nagsusupply sa mga Chinese national na napatay naman sa isang operasyon sa Tanza, Cavite. Hindi raw basta-basta ang grupo na posibleng kabilang sa Golden Triangle Drug Syndicate na nag-ooperate sa Laos, Myanmar at Thailand. Tuloy naman ang paghahanap sa iba pang kasamahan ng grupo. And drug money is being circulated. Every time there will be some campaign and election, politicians will start using drug money to buy votes. Patuloy rin daw na inaalam ang ilang pulis, sundalo at maging taga-PDEA na sangkot umano sa operasyon ng grupo. Bukod riyan sa shabu, na-recover din sa bahay kanina Ma'am Jess, yung mga iba't ibang ID at yung mga dokumento, kabilang na doon yung mga keycards ng mga sikat at talaga namang naglalakihang hotel dito sa Manila. At yan ay aalamin nga ng PDEA para malaman din ang records kung gaano na sila katagal dito sa Pilipinas talaga at dito mismo sa bahay kung saan sila nagstay ng mga ilang taon, makikipag-ugnayan din sila dito sa homeowners para malaman din ang iba pang detalye tungkol sa kanila. Samantala, sabi naman ng 4A, Region A ng PDEA na talagang ito nga daw ay matagal na nilang minaman ng 3 years pero talaga raw na madulas ang grupo. Jessica. So Marisol, anong suspetsya ng PDEA? Saan ang galing yung 365 kilos ba kamo na shabu? Hindi gawa ba yan sa Pilipinas? Kasi sinasabi nila na hindi na raw dahil matagal nang mainit yung mga shabu lab dito. So mukhang itinigil na. So nanggagaling na raw abroad yung shabu. Ito bang nakita dyan sa Tanza? Anong suspetsya ng PDEA, Marisol? Ma'am Jess, is 36 kilos. One thing, producer pa rin daw talaga ng shabang Pilipinas. Sa katunayan, ayon kay General Aquino, Jessica, tayo ay kinukonsider pa rin talagang exporter sa ngayon ng shabu dahil bagamat naglaylo raw ng konti, meron pa rin daw talagang gumagawa ng shabu. Etong na-confiscate, particularly ngayong gabi, most likely, sabi ni General Aquino, ito raw ay import. Galing ito sa ibang bansa at ipinuslit lang dito sa atin. Dahil yun nga, naglaylo ng konti ang pagpuproduce nila pero hindi raw nangangulon, Jessica, na talagang tumigil na. Again, uulitin natin, sabi ni General Aquino, tayo nga raw ang nag-e-export ng shabu doon sa Japan so kaya nagtutuloy-tuloy pa rin daw ang kanilang operasyon. At ito ngayon, this is just a follow-up operation sa naunang naging operasyon ng PDEA doon naman sa Tanza kung saan napatay naman ang dalawang Chinese national doon, Jessica. Okay, ang pagkakaalam ko sa Tanza, Cavite, Marisol, coastal area yan nakakaduda lang, anong ginagawa ng dalawang Chino na sa lahat ng lugar na pwede silang mag-umupa ng bahay, dyan sila
umupa. At dyan nga, kung tama itong hinala ng PIDEA, nakakapagtago sila ng 36 kilos ng shabu. Marisol, anong suspetsya nila? Bakit sa particular town na yan ng Cavite na nakita itong shabu at na-identify itong dalawang ang Chinong ito? That's the same question we raised kanina sa PIDEA kasi hindi ito first time, not even the second or third time, Jessica, no, na nakapag-cover tayo ng mga ganitong operasyon ng PIDEA, NBI o PNP man na ditong gawing Cavite nga ito nangyayari. Una, very strategic nga daw ang location nito dahil malapit ito sa Metro Manila na obviously hindi raw paborito ika nga ng gawing warehouse, safe house dahil madali nga naman silang masunog doon o mabulilyaso ang kanilang mga operasyon. Dito dahil palibhas sa probinsya raw at malapit daw ito sa ibang probinsya, parang nagiging ano to dito parang madaling mag-transfer from here, going to other provinces, going to Metro Manila. At yun na nga, coastal area nga ito kung sakasakali, madaling tumakas, madali ring dalhin dito. Dahil minsan kasi sa higpit na rin ng mga checkpoint, gumagawa rin daw talaga ng paraan itong mga ikangay mga drug suppliers na ito at drug dealer, no, kung paano talaga maipupusit. And unfortunately, yun na nga, isa ang dagat sa mga means nga daw para maipusit itong mga smuggled na shabu dito sa ating bansa, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.